Hello, kumusta kayong lahat dyan? Saan man kayo naroroon? Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi sa inyong lahat. So ngayon, ang ating pag-uusapan ay tungkol sa Magna Carta. Noong nakaraang video natin, ang nasabi natin doon ay magre-react tayo sa Magna Carta, chapter by chapter, section by section. Kasi lang, base nga sa ating impormasyon na nakalap, at ayon din kay Nelson Ramirez na ang Magna Carta ay 2 beses na nilang nireview at ipinorward na ulit for signature. Tapos na daw. Ngayon, nagpost siya, nagtatanong kung sino daw ang ayaw sa Magna Carta at kung sino daw ang makikinabang. Ang sagot ko doon, maganda ang Magna Carta kung maayos lahat dahil nga may mga provision tayo na nakita doon na medyo kailangan na ayusin. So, isa na doon na nakita natin na kailangan ayusin ay ang tungkol sa mga domestic seafarers na ang ating katanungan kay Sir Nelson Ramirez, bakit hindi isinama sa provision ng Magna Carta na kung saan ang repatriation expenses ay hindi sagot ng ship owner or ng employer na katulad sa overseas Filipino seafarer ay sagot ng employer. Ang rason doon ni Engineer Ramirez ay dahil daw malapit lang ang mga bahay or inuuwian or joining place ng mga domestic seafarers. Sabi ko, regardless kung malapit or malayo, kailangan kung anuman ang expenses na yun ay dapat sagutin ng employer or ng ship owner. Katulad sa nangyayari sa overseas Filipino seafarer. Isa pa na tinanong natin, bakit hindi kasama ang mga seafarer na nagtatrabaho sa fishing vessel? Sabi ko nga, sa fishing vessel ay hindi lahat ang tao doon ay fisherman. Paano naman yung mga kapitan, deck officer, engine ratings, at deck ratings? Bakit hindi sila kasama sa Magna Carta of Seafarer na ito? Ang sagot naman ni Engineer Ramirez, may sarili daw na Maritime Labor Convention ang mga taga-fishing vessel. So sinagot ko naman siya na kung ganyan ang katwiran natin, ay mayroon na rin na Maritime Labor Convention na sinusunod ang mga marino na naglalayag or nagtatrabaho sa international or overseas Filipino seafarer. So, yun yung katwiran niya. So, ngayon, sa palitan namin ng opinion through comment sa kanyang post, ay nasabi ni Engineer Ramirez na ang Magna Carta daw na ito na kanilang isinusulong ay para lang sa mga overseas Filipino seafarer.
Sabi ko, parang may mali. Kasi malinaw ang sinasabi sa provision ng Chapter 1, Section 2. The Declaration of Policies and Objectives. Na sinasabi doon sa unang sentence, the state shall protect both domestic and overseas Filipino seafarer. So dito, sa provision na ito, ay walang sinasabi na para lang sa overseas Filipino seafarer. Sir Nelson, sa provision na ito, na Chapter 1, Section 2, ay kasama ang lahat ng seafarer, domestic man or overseas. So sa palitan namin ng ideas or opinions, ay sinabihan tayo ni Engineer Ramirez na magpagawa rin daw tayo ng sariling Magna Carta for Domestic Seafarer. Parang medyo naguluhan ako doon. Kasi ako ay isang taga-domestic na nagtatanong lang, kasi nagtanong siya kung sino ang gusto or ayaw ng Magna Carta. Sabi ko maganda yun. Dahil nga prior than that, nabigyan tayo ng kopya at nabasa rin natin, marami talagang dapat i-address doon for review at baguhin. Kaya lang, yung mga post natin, yung mga comment natin, ay nabura na. No? Kaya sabi ko nga kay Sir Engineer Ramirez, sabi ko sa kanya, marami kang natulungan at talagang bukal na sa iyong puso na tumulong sa mga marino. So sabi ko, lubos-lubusin mo na. Pantay-pantay ang dapat natulungan niya. Kasi hindi naman na siya active seafarer. So regardless kung saan ka nagtatrabaho, as long as you are working on the ship, dapat magkaroon ng equal protection sa lahat ng marinong Filipino. So itong Magna Carta na to sa aking palagay ay napakaganda. Kung maayos ang lahat ng provision at maayos at maprotektahan ang lahat ng seafarer. Regardless kung anong type na barko ka, kung anong trade ang area mong ginagalawan, domestic man or international, kailangan kasama sa proprotektahan ng Magna Cartang ito. Dahil ang aking pagkakaintindi, ang Magna Carta na ito ay para sa lahat ng Filipino seafarer. Kaya sana ay hindi pirmahan ng ating Pangulong Bongbong Marcos dahil may nakita pa tayo doon na hindi patas, lalong-lalo na pagdating sa mga domestic seafarers, na kung saan ito na sana yung pagkakataon na balangkasin ang patakaran, lalong-lalo na pagdating sa swelduhan, na dapat magkaroon na rin ng counterpart, yung sinasabing Maritime Labor Convention, na hindi na yung dole ang susundin ng mga domestic seafarer. Para kung ma-upgrade naman, kasi nga may nag-post din dyan, at isa na rin si Sir Nelson Ramirez na marami mga casualties or incident na nangyayari sa ating mga domestic seafarers. Tuunan ng pansin yung maritime higher education. For me, as a seafarer, mas lalo dapat nabigyan pansin
yung mga taga-domestic i-address, hindi lang yung personal protection, dapat matingnan din ang mga kalagayan para maging safe ang trabaho ng lahat ng mga seafarers, lalong-lalo na sa domestic. Kasi yun ang pinakamaraming nangyayaring aksidente na dapat ito'y may address. Kasi hindi lang yung personal na ng seafarer, is of course the workplace at siyempre na maiwasan at malayo sa mga aksidente. So again, ang Magna Carta na to, ang aking pagkakaintindi, aywan ko lang kung kayo sasang-ayon sa akin, ang intention ng Magna Carta na to ay to protect the seafarers, na magkaroon ng patas ang international at ang domestic equally treated, proteksyonan ng ating gobyerno. Thank you very much for watching ng NBL TV Vlog.